Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagsilang ng Panginoon Kristo o pagsunod ng Banal na Santa Maria sa Panginoon Diyos. At advance Merry Christmas sa inyong lahat sa darating na pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong December 25, 2025. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo at ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 28 hanggang 33. Ito po ang mensahe. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, kanyang binati ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumayo ang Panginoon, nagulumihanan si Maria, sa gayong pangungusap at inisip niyang, mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Bibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 7. Ito po ang mensahe. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Dinalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala na lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Sa lupaing din yon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila. Nang gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang na yon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo ang Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan nyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga kinalulugdan niya. Yan. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 2, talatang 1, talatang 2, talatang 1 hanggang 2, at talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahunan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon. Nasaan ang pinanganak na hari ng Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at nagparito kami upang sambahin siya. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita nila ang tala. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at siya ay sinamba.
binuksan nila ang kanilang mga sisidlat at inandugan siya ng ginto, kamanyang at mira. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pumabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at gainin po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo itong mensaheng ito mula po doon sa tema na ang pagsilang ng Panginoon sa Kristo at ang paglilingkod ng ating banal na Santa Maria o ang pagsunod ng ating banal na Santa Maria o kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yung pagsilang o yung kaarawan ng ating banal na Panginoon sa Kristo. So, yung pagkasugo ng ating banal na Panginoon Diyos dito sa mundong ito ay duman siya doon sa isang proseso kung paano ang isang tao ay sumisibol sa mundo na kinakailangan siya ay isilang ng isang babae. So, ipinanganak ang Panginoon sa Kristo at ang kanya naging ina ay ang banal na Santa Maria na pinili ng ating banal na Panginoon Diyos na magdadala sa kanyang sinapupunan at ipapanganak siya. So, isinilang ang Panginoong Jesucristo ng banal na Santa Maria. So, ngayon, ang banal na Santa Maria is may malaking ambag dito na siya ay nagpakasakit, sinunod niya ang Panginoong Diyos at sa kanyang pananampalataya para gampanan ang gawain ito na magdalang tao siya para isilang ang banal na Panginoon Jesucristo para sa gagawin itong pagliligtas sa sangkatauhan. Yan. At bigyan ng pagkakataon ng lahat na magkaroon ng kaligtasan at ng bagong buhay. So malaking bagay ang kanyang pagdadala sa Panginoon Jesucristo para sa sakripisyong ito upang ang mga tao ay mabigyan ng pagkakataon ng magbagong buhay at mapagbago mula sa Panginoon Jesucristo. So yan. Kaya yung ating banal na Santa Maria dapat nating siyang pasalamatan din sa ating kaligtasan na ginawa ng Panginoon Jesucristo. Siya ay naging instrumento rin diyan bilang naging ina ng Panginoon Jesucristo para sumibol ang Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo bilang tao dito sa mundo. Yan. At yan, yun, isinilang nga siya ng banal na Santa Maria doon sa Bethlehem. At kung saan ng mga panahon noon sila ay parang nagpaparehistro sila ng mga panahon noon sa panahon ni yung isang Cesar ng Roma. So sila para magpa-register yung lahat ng mga tao. So pumunta sila ng Bethlehem para doon sa sinilangan ni Haring David para magpa-register. So doon sa inabot na panganak. Kaya wala nang lugar sa panuluyan, doon sa sabsaban siya doon sa sabsaban na ilagay ng ating banal na Santa Maria. So wala na siguro mga kamaruan kaya ganoon. At ganoon simple yung naging pagluwal niya sa kanya. At gayon din ay sinuportahan ang kalangitan, syempre ay nakasuporta sa kanya. Isinugo ng banal na Panginoon Diyos ang isang hukbo ng anghel doon para antabayanan yung pagsilang niya. At sila'y napakita sa mga pastol o maralit ang mga pastol na nagpapastol ng tupa. So binalita niya yung pagsilang ng Panginoon Jesucristo at magalak sila. So yun, pumunta yung mga pastol doon para makita at sila ay nagagalak na makita na siya yung binalita ng mga anghel na siya ang tagapagligtas na gagawing tagapagligtas at ikagagalak ng sangkatauhan. So ngayon ay yan, nakasuporta sa kanyang isang hukbo ng mga anghel para sa kanyang pagsilang. At hindi lamang yon, yung tatlong hari ay pinakita rin doon kung paano sumamba sa kanya, kung paano kinikilala ang pagdating ng Mesiyas o pagdating ng Panginoon Jesucristo. So ayan ay sa propesiya pa lamang alam na ng mga pantas o ng haring mago na kaya sila pumunta ng Israel, ng Bethlehem para sundan yung tala na kung saan na yun ang palatandaan. Hindi lang na yung nasa propesiya o yung
tagapagligtas. Kaya sila ay nagpatira pa at sumamba sa Panginoon Kristo sa doon sa kanyang yung ano yung kanyang yung sa kanyang pagkakalagay sa sabsaban. So niyuran siya ng mga ng mga hari at nagbigay sila ng kanilang mga So ganyan yung ganyan ang pagsilang ng ang ating tagapagligtas o si Panginoon sa Kristo itinalaga para tayo ay iligtas at pagharian. Iligtas tayo dun sa kamay ng demonyo mula dun sa pagkakasala natin sa kamay ng demonyo sa kadiliman na ang nating tao ay nasa under ng demonyo. So sa kanyang sakripisyo, pagsunod sa Panginoon Diyos, itinalaga siya para pagharian yung sangkatauhan at iligtas tayo dun sa kapangyarihan ng demonyo. So, yun. Gayun man yung pagliligtas niya sa atin ay sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Sa pamamagitan ng pagpapabago sa atin ng mapayapang paraan. Hindi sa pamamagitan ng puwersa. So, kung puwersahin ng Panginoon sa Kristo, ay madali lamang yun. Isang katutak na anghel lang na ngayon. Madali niyang pagbaguhin ng tao. Kumbaga man sa puwersang paraan. Pero hindi niya ang ginawa ng Panginoon Diyos, yung kanyang proseso, sa pamamagitan ng mapayapang paraan, saka siya nagtakda nung inihayag ng Panginoon Kristo yung matagal ng inihayag ng mga propeta na may itatakdang paghuhukom ang ating manala Panginoon Diyos. At inihayag ng Panginoon Kristo yan dito sa huling panahon na mula sa kanyang pagliligtas ay kinakailangan ay yung kanyang mapayapang pagpapabago, susundin natin yung silalim ng kanyang pag-aaral. Kaya pailalim tayo sa kanya at mayroong itinakot ng paghukom. Ngayon, ganun natin kinikilala ang Panginoon Kristo, tayo mga Kristiyanong Katoliko, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. So, dito ay pinakikita natin at dito natin higit na nadarama at maliban dito yung ilang pang pagdiriwang, yung pagmamahal sa atin ng manla na Panginoon Kristo para kung paano tayo namumuhay na mayroon tayo pagtutulungan sa bawat isa. So dito sa Kapaskuhan. So dito kasi usually yung aginaldo ay nakikita rito, but definitely ay dito natin yung itong pagtanggap na ito ay pagtanggap natin sa kanyang kalooban ng Panginoon Diyos, pagtanggap sa paghahari ng Panginoon Kristo. At magiman yung tatlong hari ay yumuyukon sa kanya tayo pa kaya na pangkaraniwang tao lamang at yung mga anghel na sumuporta sa kanya ay talagang nakagapay. So kaya tayo ay ang pananampalataya natin ay tayo ay manampalataya ng Diyos sapagkat upang yung kaloob ng Panginoon Diyos ay tamasahin natin at tayo ay makasama doon sa walang hanggang kaluwalhatian na kanya nais na yun na ipinagkakaloob niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa ating paniniwalang Kristiyano o sa paniniwalang Kristiyano, ang kaligtasan ay nasa sa kamay ng Panginoon sa Kristo. Nasa sa kanyang sa pananampalataya sa kanyang inihayag kung paano maliligtas yung mga tao. Yan. So, yan. Bagamat may mga sinabi ang Panginoon sa Kristo, mayroong hindi tuwiran na kahit hindi, mayroong kasing hindi nakakilala sa kanya na sila ay kinakailangan ay doon sila susukatin sa kanilang pamumuhay kung paano sila sumusunod sa mabuti. Mayroon kasing ganun yung hindi nakakapanampalataya. But definitely kung alam mo, dapat makapanampalataya ka at kaya nga pinalalaganap yung mabuting balita sa lahat para maabot ang lahat ng tao at makaalam ng mabuting balita. Kaya saka lamang darating yung wakas. So ngayon ay tayo ay doon sa darating itong Kapaskuhan na ito na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano Katoliko December 25. So ito yung pagsilang ng Panginoon Kristo. So tayo ay makiisa doon sa pagdiriwang na yan at tayo ay yung pagsilang na ito ay ating palaging gunitain ang pagsilang na ito na siya ay pinagpakatawan tao. So yun.
Mula dito, siya dumaan sa proseso ng pagsilang mula sa pagiging sanggol hanggang sa ano. Ngayon, ang isang mahalagang parte rito ay si Bandala Santa Maria na nangalaga din sa kanya bilang ina hanggang sa siya ay lumaki. Kaya yung kalinga ng Bandala Santa Maria ay napakahalagang bagay na siya ang pinagkalooban nito. At pasalamatan natin ang ating Bandala Santa Maria. Napaka maganda ang pagsunod na ginawa niya, pinakita niya sa Panginoon Diyos mula dito sa bagay na ito. At ganyan din yung si Bandal na Sanute. Silang dalawa ay nagsakripisyo para sa gagawing pagliligtas ng Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay makiisa at pasalamatan sila sa tayo ay magpasalamat sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ang sakripisyo ng mga tao ito at ang mga banal na ito na pinapaging banal ng Panginoon Diyos para sa kaligtasan natin lahat. So yun. Kaya pasalamatan natin ang Banal Santa Maria, ang Banal Santa at syempre ang ating Panginoon sa Kristo, pagdiwang natin ito at ang pasasalamat maliban doon sa pananalangin at pagtanggap sa Kanya yung tayo ay tumulong sa ating kapwa-tao, tayo ay gumawa ng iba yung kabutihan sa kapwa-tao. Kagaya nung halimbawa, kung paano ka tutulong at magmamahal sa kapwa mo, o mas malaki ang gusto mo itulong, kagaya nung pagbibigay ng karapatan. So yan, isang mahalagang magagawa mong pagtulong sa kapwa-tao. Parang araw-araw mo na sa pinapasko noon, kapag nakapamuhay ng karapatan ng kapwa-tao natin, mula sa tulong natin sa pamamagitan nung ito ay ma-implement ng government. Yan. At sundin ang bawat isa. So yan, at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay upang ating alalahanin ang pagsugo ng banal na Panginoon Diyos sa ating banal na Panginoon Kristo na siya ay dumaan sa proseso ng siya ay sinilang at mababang loob na siya ay doon sa sabsaban siya nailuwal at siya ay pinapagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Santa Maria. So, yung ating patuloy na tayo ay gumunita nito at tanggapin natin ang ating banal na Panginoon sa Kristo. At yung mga pagtanggap natin dito, palaganapin pa natin para lang maipakita yung pagmamahalan at kalooban ng Panginoon Diyos na tayo ay kanyang lubos na minahal sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat dito sa Kapaskuhan, nadadama ng lahat ang pagmamahal at doon din sa ginawang sakripisyo niya sa crucifixion, hanggang sa crucifixion niya. Sa buong pamumuhay nakita yung ganap mga events na ating inaalala na nakikita ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa ating lahat. So, yon. Ngayon ay sana kayo naliwanagan at kayo ay muli ay patuloy kayong makinig at isabuhay ang mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula sa pagtalima ng mabuting balita sapagkat ito yung basihan ng ating kaligtasan sa pananampalataya natin sa Panginoon Kristo at pagsasabuhay ng mabuting balita. Yan. At sana tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoong Kristo ng Panginoon Diyos sa ating pagtalima ng mabuting balita. At tayo ay dumadalangin na patuloy tayong gabayan ng banal na Santa Maria, sugo ng Panginoong Kristo, Panginoon Diyos. Ang banal na Santa Maria, tayo ay gabayan niya ngayon iba't ibang pagmimilagro at pagliliwanag ng banal na Santa Maria. Sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay aking may kayat sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay tumalima rito o kayo mapuli kung mapag-ibayo ang inyong pananampalataya sa ating banal na Panginoon Kristo at banal na Panginoon Diyos. At mahikayat ko ang mga iba't ibang mga hindi nananampalataya at mapagkaisa ko rin sa Interfaith Unity ang iba't ibang mga relihiyon. So ngayon sana tayo patuloy na gabay ng banal na Santa Maria at mula sa banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo o ang banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon, sana tayo ay yung gabay niya kaliwanagan ay mula sa banal na Santa Maria at mismo siya na mismo ang pagliwanag sa atin dito, ang banal na Panginoon Kristo, banal na Panginoon Diyos, gabayan tayo ng iba't ibang kanyang pagmimilagro sa ating pagbabagi ng mabuting balita.
Yan. At muli doon sa interfaith unity, maliwanagan yung bawat mga reliyon. At magkaisa tayo sa ating mga iba't ibang pananampalataya. Unawain natin ito at maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan, awayan hanggang sa digmaan. So bagkus ay kung nagkakaisa tayo, ay makagagabay tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan at pwedeng mabubuting aral o pagmamahalan sa iba't ibang mabubuting aral ng ating mga pinaniniwalaan at nakagagabay tayo sa bawat pamilya, community, bawat mga pamahalaan at sa buong mundo. At nagkakaroon tayo ng kaayusan at mabuting pamumuhay. Naging ehemplo ang samahan ng iba't ibang pananampalataya para sa iba't ibang paniniwala, iba't ibang lahi. Yan. Kaya napakagandang bagay yan. Tayo ay nagkakaisa diyan at hindi ito ang isa pang pagmumulan ng mga kaguluhan. At yung CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo ng ating Banal na Santa Maria, maliwanagan po kayo ng ating Banal na Santa Maria, yung ating mga namumuno sa ating CBCP and Vatican Church, ay kayo ay lalo-lalo na siyempre yung ating Santo Papa, kayo ay maliwanagan at sana patuloy ninyong pagbuklurin ang sangkatauhan mula sa inyo patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatauhan mula sa Panginoon Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, sa pagsugo at paggabay sa atin ng Banal na Santa Maria sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yan. Sana tayo palaging pagliwanagan ng Panginoon Kristo at tayo ay pagkalooban tayo ng buhay at pagpapala at proteksyon. Yan. At sana ay patuloy din gabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa ating paggabay sa mga kapamahalaan. At yung mga kapamahalaan, mamahala kayo ng mabuti at matuwid. Tugunin yung karapatang pantao. Sa gayon ay makikinabang ang inyong mamamayan. Makapamumuhay siya ng ayon sa karapatan, mapayapa yan. Yan. Maliwanagan kayo yung ating pamahalaan. Kayo ay magabayan ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti. Yan. Maliwanagan kayo at magabayan kayo ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuting matuwid yan. Pagtugon sa karapatang pantao, patas na hustisya yan. At muli, sana ay patuloy tayong pagpalain ng buhay, kaliwanagan at buhay, pagpapala at proteksyon ng ating Banal na Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.